Kapatid, huwag ka muna mag-skip. Napakahalaga ng balitang ito. Ito po ay base po sa isang nilalang na siya po ay nagkaroon po ng sakit at na-survive po ang kanyang sakit. Sinishare po niya ang experience niya nung sa panahon na siya po ay may pera. Malaki po ang na-investment niya. Pero sa kabila nun, nung siya ay nadapuan po ng sakit, doon niya naisip na ang ini-invest po niya ay hindi dapat para sa kanya lang o sa pamilya niya o sa kinabukasan niya. Dapat po pala may ini-invest tayo na mas malaga. Yun ang pagkakilala sa Panginoon. Inuuna siya sa lahat ng bagay. Mahirap ka man o mayaman ka, lagi ka mag-glory to God sa Panginoon. Isang tanda ng pagmamahal natin sa Panginoon Jesus na siya lamang ang ating tagapagligtas ng ating buhay, tagapamagitan sa kanyang amang nasa langit na banal na Espiritu. Ayaw ko na po sana balik-balikan ang mga nakaraan ko. Pero habang pinapanood ko to si kapatid, nabuksan uli yung mga nakaraan sa buhay ko na pinakatago-tago ko na sana, ayaw ko na sanang ilantad pa. Pero habang pinapakinggan ko po si kapatid, sabi ko sa sarili ko, total, kay Lord naman ako nagsisilbi, kay Lord naman ako nagbibigay pugay sa kanyang mga biyaya na natatanggap ko sa araw-araw sa pamilya ko, sa panahon na mayroong problema, mga alalahanin sa buhay, mga hindi ko kayang iresolbahan, si Lord po talaga ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ano ang dapat kong gawin? Sa panahon po ako'y nahihirapan, napapagod, hinahaplos po niya ang aking katawan at pakiramdam ko po ako igaan na gaan. At ito po si kapatid, sa kanyang pong pag-i-invest, doon niya naisip nung siya ay nagkasakit. Sabi niya, hindi po pala dapat tayo nag-i-invest sa pansarili nating kagustuhan o sa pansariling kagustuhan ng ating pamilya dito sa lupa. Dapat pala mas mayroon tayong ini-invest. Yun yung pagkakilala sa Panginoon, yung hinahanap natin ng Diyos, yung gumagawa tayo ng mabuti kahit kanino, yung nagsisilbi tayo sa Panginoon, sa pang-araw-araw nating pangangailangan, natututunan po natin na magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin. At yun po ay hindi po nagawa ng ninuman ng mga ibang mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. Kaya nga po, ito si kapatid, nung siya po ay nadapuan po ng sakit, at doon niya po naisip na mas may mahalagang investment pala na dapat nilalagak ng tao. Yun yung pagkakilala sa Panginoon. Sumunod sa kagustuhan niya at yung panalangin araw o gabi bago matulog at pagkagising sa umaga. At yun po, yung kwento na ito ay nakakadurog po ng aking puso. Kasi po, habang kinukwento niya ito, ako po ay nanonood sa kanya pong video habang ako ay kumakain. At habang pinapakinggan ko po yung mga sinasabi niya, nagkaroon po ng liwanag yung madilim kong alaala. Habang kumakain ako, naiiyak ako. Parang ayaw ko nang tapusin eh. Sabi ko, ayaw ko nang tapusin to kasi parang ang sakit, di ba? Pero may aral ka palang makukuha. Meron din pala akong aral na matututunan. Kailangan ko itong i-share. Kasi sa Diyos ako naglilingkod. Kailangan kong ipagsigawan sa buong mundo na mayroon akong Diyos. May Diyos na nagbibigay sa akin ng buhay. May Diyos na nagbibigay sa akin ng saya. May Diyos na nagbibigay sa akin ng mga kasagutan sa lahat ng mga hinihingi ko, sa lahat ng mga itinatanong ko sa Kanya. Ito si kapatid, siya po ay nagkaroon ng matinding sakit. At sa kanyang sakit, nagkaroon po siya ng pag-iisip na mahalaga po dapat uunahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi lang po dapat nakatuon ang isip natin sa isang bagay lang, na mas may mahalaga pang bagay. Yun yung pagluhod sa pamamagitan ng panalangin, ng taos puso at kaluluwa.
Hindi ko na po patatagalin yung aking kwento. Meron lang po akong mahalagang bagay na gusto kong ipakita dito sa buong mundo na si kapatid, may pagka-similarity kami. Nung nagkasakit siya, ako din po ay nagkasakit ng malubha. Napakaswerte ko kasi natagpuan ko yung amo. Dinala ko sa hospital, 1 buwan po ako na-confine at 1 buwan din po ako may sahod at may mga regalo pa po galing po sa kapatid at ng mga amo kong babae. At ito pong amo kong lalaki, kailanman hindi ko makakalimutan. Siya ang ginamit ng Diyos para po ako ay mabuhay muli. Glory to God. Buti na lang may Diyos ako. I-share ko na po sa inyo kung ano po yung sinabi ni kapatid, paano siya naging mas malakas sa pananampalataya sa Panginoon Jesus. Panoorin po natin ang kanyang true history ng kanyang buhay. Bilang emergency at ICU nurse, at lahat ng pera na kinita ko dyan, ininvest ko dito sa Philippines. At tinulong ko sa mga taong nangangailangan, especially during COVID. Akala ko, nasa tamang investment ako, hindi pala. At one day, nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng depression sa sobrang pagod. At maraming trials sa life. Pero ito lang yung na-realize ko. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. Hindi pala pera ang importante. Yung investment. Yung kailangan natin. Si God, siya yung una nating i-invest. Kasi lahat ng bagay sa mundo ay temporary. At lahat yan ay nawawala. For more than 3 years, yan ang aking suot. Bilang emergency at ICU nurse.